sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Nung tayo mga bata pa, punong-puno tayo ng pangarap sa ating buhay at para bang nagmamadali tayong maging matanda. Gustong-gusto na natin kumita ng pera at para magawa na natin yung mga bagay na gusto nating gawin at mabili yung mga bagay na gusto nating bilhin. Pero ngayong nasa adulting stage na, tila ba gusto na lang nating bumalik muli sa pagiging bata dahil sa sangkatutak na bills, due date at responsibilidad na kailangang balansihin. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang adulting at paano nga ba natin babalansin ang career, pamilya, love life, at self-love. At para sa episode na ito, makakasama natin ang isa sa mga kabataan ng House of the Lord of Mekawayan para magbahagi ng kanyang kwentong adulting. Let us all welcome Ira Castillo. So, hello everyone. It's an honor to be here. Actually, kinakabahan ako. Kasi Parang first di time ko naman. to. Kinakabahan Just ako. be natural, Ira. Oo. Ayan. So, ito na. Dumako na tayo dito sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ano ba ang expectations versus reality ng isang Ira Castillo pagpasok niya sa realidad ng mundo? At paano mo to ikukumpara sa pagiging estudyante? Ayan. Expectation versus reality. Nung student ako kasi ako yung binibigyan ng pera. Oh. Diba? As a student, ikaw may baon, ikaw yung binibigyan ng pera. Pero di ba na-try mo naman maging working student? Oo. Oo. Ayun man eh. Pero kasi, iba pa rin. Oo. Nung after ko graduate, akala ko kasi after ko graduate, yun na, tapos na. Makukuha ko na lahat ng gusto ko. Siyempre, graduate ka na eh. May degree, then sumasahod. Akala ko lahat ng gusto ko, mabibili ko na. Pero hindi. Hindi ganun yung realidad ng mundo. So, ano reality? Hindi ganun kadali. Parang kailangan mong pag-isipan ng mabuti yung mga wants and needs mo dito sa mundo. Hindi siya yung, ay gusto ko yan. Bili agad. Oo, hindi. Kailangan pinag-iisipan mo mabuti. Especially kung may mga bills kang binabayaran. Diba? Correct ka dyan. So, si Ira ay graduate nito lamang 20... 2020. Wait lang. Napaisip ako. 2025. 2025. Oo. Yun. So, si Ira ay graduate ng 2025. Yes. Tama ba? Ayan. So, 2025, graduate ka ng 4-year degree. Anong course nga yun? Anong BS Office Administration Program. Ayan, no? So, after graduating, dun sa kursong nabanggit mo, di ba? Siyempre, ina-expect mo, lalapit sa'yo yung mga oportunidad, magkakaroon ka kagad ng trabaho. So, anong nangyari after ng graduation? Do you have everything else figured out? Kumbaga parang may plano ka na agad? O bigla na lang kamot me kung anong dadating? Actually, since nasabi naman na working student ako, nag-work ako before, and then tinuloy-tuloy ko siya, then after graduation, naging manager ako. Wow! Manager agad. Okay. Naging manager ako ng isang store. Doon, ako yung nag-manage nung... Manage! Yun. Ako yung nag-alaga ng store na yun. Pero, hindi talaga ganun kadali. Bakit? Anong Akala ko nangyari? kasi yun na. Oo. Kasi hinihiling ko kay Lord yan nung nag-aaral ako. Lord, gusto ko, after ko graduate, may ganito akong position. Ganito yung salary ko. Bigay naman ni Lord. Pero ang hirap talaga. Hindi ko kasi na-expect na binigay niya yon pero kapalit pala nun. Actually, hindi ko nga alam eh. Lord, bigay mo ba to o bigay ng iba? Kapalit nun ministry ko. So, to cut the story short, nagkaroon ka ng work, and then, nung nagka-work ka, na-busy ka, at nawala ka sa church. Tama ba? Ayan. So, sige, pag-usapan natin yung part na yan. So, anong nangyari nung nawala ka sa church? Kasi, alam mo, naniniwala ako, may unang nawala bago ka magwala. Ay, Diba?
Kasi hindi naman hindi naman biglaan pagkagising mo, ayoko na mag-church. Mhm. 'Di ba? May mga may mga signs and symptoms. 'Di ba? May mga umpisang nawawala, di mo na nagagawa, hanggang eventually parang ayoko na magsimba kasi ito na lang yung rest day ko. Hanggang sa dumating yung time na parang ayoko na mag-church kasi nakakahiya, hindi na ako nakakapagpakita. Sige, kwento mo sa atin yung journey na yan. Kasi nung manager ako, actually nakaka-frustrate siya. Ang ganda niya sa pandinig, manager, fresh grad, manager, ganyan. Pero nakaka-frustrate siya. To the point na kahit 3 a.m., tatawagan ka nila. Ano na yun Lagpas na ng shift mo. Lagpas na ng shift ko. Ganun yung nangyayari. So parang nakaka-drain siya. Tapos hindi ko namamalayan, habang nag-work ako that time, wala na akong prayer time. Hindi na rin ako nagde-devotion. And then, actually, kaya ko umuwi ng 5 p.m. Out ko talaga 5 p.m. Magtuturo ako sa dance. Ganun dapat ang usapan. Pero ang nangyari, parang ang dami kong dahilan. Kasi pagod ako, tapos sa mind ko na pagod ako, magtuturo pa ako. Sabi ko, ano ba? Ganun na yung sistema. So parang may mali na talaga. Ganun yung nangyari. So, ano sabi sa'yo ng mga pastor mo? Ano naging turning point mo? Actually, Ano yung hindi mo makakalimutang sinabi nila na naging dahilan ng turning point? Actually, kinausap ko nila pastor nun. Sabi nila, nangyari na yung problema na yan dati. Binalikan mo na naman. Pero, dead ma yun. Siyempre, malaki salary eh. Oo. Diba? Dead ma yan. Malaki salary eh. Oo. Tapos, hindi ko sila pinapansin. Tapos si pastora, lagi niya akong chinachat. Tapos, hanggang sa isang beses natigil. Parang, ay, may mali na ba talaga sa akin? Kasi simpleng kamusta ka, hindi ko na Hindi mo masagot. ma-replyan. Oo. So, doon na nagsimula. Oo, doon na nagsimula na, So, kailan mo na pag-isipan na, ano mangyayari? kailan mo na pag-isipan na kailangan ko nang bumalik ng church? I need God. Nung natigil yung pangungulit. Oo, para kasing yan, kinukulit ako, tapos nung natigil yun, hinanap ko. Na, ay oo nga, baka may something wrong na sa akin. So, ang ginawa ko, nag-resign ako. Without plan. Nag-resign ka doon sa first job mo na manager? Yes, oo, without plan na, ano bang mangyayari pag nag-resign ako? Nagtatanong pa ako sa mga mentor ko na, okay ba na mag-resign ako? Pinag-resign Ano ba? ka ni Lord. Oo, team pinag-resign, yes. Oo. Yan, parang okay ba na mag-resign ako? Lord, what's next after this? Ano mangyayari? Saan ako kukuha ng pambayad ng bills, ng tuition, or what? Diba? Ang daming question. Pero, ang ganda kasi 4 na buwan ako natenga. 4 na buwan ka walang trabaho. 4 na buwan akong walang trabaho. Parang, kinegosyon ko na naman. Sabi ko, Lord, 4 na buwan? Parang ang tagal. Unang-una, may experience naman ako. Graduate naman ako. Bakit wala pa rin? Yun pala, hindi pa yun yung will ni Lord. Si Lord, nagbigay siya ng magandang preparation for me. Ang una niyang binigay, bago yung magandang success, ang binigay niya sa akin is ministry. So, kung ano yung unang nawala, yun din yung unang ibinalik. Yes, oo. Binalik niya ako sa ministry. Pero before ako magka-ministry, nung nag-resign ako, may mga everyday, kahit hindi na hinihingi yung devotion ko, nagkukusa na akong mag-send. Kasi ano yun parang kailangan, sinisend ko or para nagde-devotion. Pero dito may kusa na ako. Kahit hindi na ako pinapansin, hindi, sige, magsisend ako. Then after that, binigyan ako ng ministry. Nung una ayoko pa Sabi ko, ba't ako? Hindi ko naman alam yan. Nasa tech team. So, from dance, naging tech. Parang, hindi ako magaling sa computer. Ba't niyo ako ilalagay dyan? So, ano ba yan? Tapos after that, yun pala, yung magiging work ko is related. Galing More ni Lord, on techie, oo. Ang galing. Diba? Alam mo, minsan, yung sinasabi nilang rejection ng mundong ito is God's redirection. Yes. At talagang, I could really say na you are on the right track na. Yes. Di ba? No? So, Ira, what is being professional for you? Gaano kahalaga yung disiplina pagdating sa pagtatrabaho? Kasi, syempre kapag estudyante ka, di mo pa naman alam yan. Kumbaga parang, ang inahabol lang natin grades. No, pero kapag nag-work ka na, iba na. So, gaano kahalaga yung professionalism para sa'yo? Yung professionalism, kailangan kung ano yung job description is nagagawa mo siya. Nung student kasi ako, syempre kailangan, as a student, papasa mo yung ganito. Hindi ako ganun Hindi ako yung
Hindi ka compliant sa oo, deadline. Kapag deadline, ay hindi, kaya pa yan. Ganito. Parang nagmamakaawa na lang ako sa teacher na tanggapin to. Basta hindi ako sumusunod. Makulit, yun. Pero, being professional, syempre may trabaho na, doon ko na-realize na parang kailangan mo sumunod kung ano yung nakalagay doon. Kailangan mo to gawin, especially sa time. Sa school, pwede kang malate eh. 'Di ba? Sa trabaho, bawal may kaltas. Oo, di ba? Mahirap yun. Kapag may 1 minute late ako, kailangan kong punuin yan ng 30 minutes na OT. Ay, 30 minutes nandun ako para sa 1 minute. So, kailangan mo rin ng disiplina, especially respect sa oras ng iba. Yun. Totoo yan. Tsaka, kasi pag sinabing professional, para sa akin, kinakailangan yung mga problema mo sa personal, tsaka sa bahay, hindi mo siya nadadala sa trabaho. Yes. Kasi kailangan, the show must go on. Oo, hindi kahit pwedeng saang trabaho. ganun. Diba? Hindi pwedeng may problema ka, dadali mo sa trabaho. Hindi nag-breakdown ka doon, break it down yo talaga yun. Totoo. Diba? Totoo. Alam ko, dun sa naging journey mo na nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng ministry, tapos ngayon, binalik na ng Lord sa'yo lahat. May work ka na, may ministry ka na. Ang tanong, paano mo binabalanse ngayon yan? Yung work, yung family, yung finances, tapos may ministry ka pa. Kasi syempre, I believe lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na young professional, ganyan din ang problema. Paano babalansin at i-juggle yung ministry, yung family, yung work. Diba? May mga iba nga ang iniisip na lang, magta-tights na lang ako. Sinuhulan mo pa si Lord, diba? Ganyan ako. O, diba? Yung magta-tights na lang ako, may iintindihan naman siguro ni Lord o kaya nila pastor. Kasi ayoko nang mag-serve dahil pagod na ako, magta-tights na lang ako. Diba? Sige, so paano? Paano mo binabalanse ngayon? Actually, itong work ko is pinag-pray talaga. Binigyan ako ni Lord na trabaho na wala akong pasok ng Saturday, Sunday. Though minsan meron yung Saturday. Wait lang. Let me cut you there. Yung pasok mo ng Mondays to Fridays, walang Saturday, walang Sunday, yan talaga yung pinag-pray mo. Oo. Sabi ko kasi, Lord, gusto ko ng trabaho na wala akong pasok ng Saturday, Sunday. Para patuloy akong maglingkod. Kasi, nahihirapan ako sa schedule ko kapag may Saturday. So, binigay ni Lord yun. Oo, Diba? binigyan niya ako ng work na wala akong pasok ng Saturday, Sunday. Ay, pero, meron na eh. Meron pala minsan, pero bihira. So, kahit papano, tuloy-tuloy pa rin ako sa paglilingkod. So, may time ako for work, may time ako para sa pamilya ko when it comes to weekends. Kasi yung oras din ko is office hour. Hindi na kagaya dati na buwi ako 11 p.m. Parang, Lagpas na sa oras. parang hindi ko man lang makakasabay kumain yung pamilya ko, di ba? Pero this time, sobrang ganda eh. Yung trabaho ko lang until 6:30, pwede na ako umuwi. So, family time. Then, Saturday, Sunday, wala namang pasok. Ministry, kay Lord. So, grabe yung balanse ng oras. Pag binigay talaga ni Lord eh, no? Grabe yung sagot. Correct. Grabe yung right path na nilalakaran natin pag si Lord nagbigay. Tsaka parang, kapag galing sa Lord, no, parang, ang bilis, everything is falling on its place. Yes. Diba? Parang ang bilis na nangyayari. Parang, nung 4 months lang, hinihintay ko to, parang ang tagal-tagal. Pero nung ito na, nung sinabi ni Lord na time mo na, parang ang bilis na nangyayari lahat, diba? Actually, grabe. Abangan niyo yung susunod kong testimony about that. Oo, excited na nga rin ako marinig yan. Pero bago yan, kumusta ba ang sistema ng budgeting ni Ira? Ayan, kumusta ang finances? May tights ba si Ira? Ayan. When it comes to budgeting, magaling ako mag-budgeting. Yes. Oo, maano ako sa budgeting. Kumbaga, kailangan nakalista talaga na ito, babayaran ko ng ganito, ito yung ganun. Tapos ito for tithes. Yung tithes ko is hindi man ganun kalaki gaya before. Kasi yung before parang suhol ang nangyari. Kasi malaki siya, pero hindi ako nagsisimba. At wala kang pahinga. Oo, di ba? Pero this time, maliit man yung tithes ko, bukal na eh, sa kalooban. Dati talaga parang, laki naman, Lord. Grabe naman to. Pero this time, parang, pag nagbigay ako, parang punong-puno ng joy yung heart ko. Ganun na. Hindi na kagaya ng dati. Alam mo, sabi nila, your wealth amplifies your character.
So, kung magkano yung pera mo noon, no, tapos kung ano yung ugali mo noon, kung magkaroon ka man ng malaking pera ngayon, 'di ba? Ibig sabihin, at nanatiling ganun yung ugali mo, maayos, maganda. No, mas umayos lang nung nagkaroon ka na ng pera, 'di ba? Pero kung pangit talaga yung ugali mo nung wala ka pa, lalo na kapag nagkapera ka na, Oo. 'di ba? So your wealth amplifies your character. Okay. Nako, pag-usapan naman natin ang love life. Ayan. No, dahil si Ira ay graduate na, may college, may college diploma na. May love life ba ang Ira? Do you think ready ka na para dun sa ganong season ng life mo? Actually, tinatanong na yun ng pamilya. Ilang taon na ba si Ira, if you don't mind? Turning 24 this year. Bata pa. Pero 24 ako 20. pinsal eh. Oo. Alam ko. Hindi mo kita pinipressure. Teka lang. Di ba parang 24? Everyone has their own timeline. Yes, Yun diba? naman. Parang tinatanong na yun ng pamilya, parang 24 ka na, wala nang masama, baka gusto mo na magpakilala. Oh, binibenta ka na nila. Pero parang, hindi, parang ayoko pa. Actually, tinatanong ko si Lord, what's next? Kasi, graduate na ako, may trabaho na ako, okay na. Ano ba sunod, Lord? Bahay, kotse, promotion, or sige, sama na natin yan, love life. Pinagpipray ko yung apat kung ano yung bibigay ni Lord na una. Yun. Pero sa ngayon, alam mo, dapat talaga, pinagpipray din yung characteristic nung lalaki na pinagpipray mo. 'Di ba? Kumbaga, ako noon, nagpipray ako, Lord, gusto ko, ang number one na criteria for judging ko, Lord, ang gusto ko, mas mahal ka kaysa ako. Yun yung number one ko na pinagpipray when it comes sa paghahanap ng lifetime partner. Kasi I don't date to flirt, tama ba? Yes. I date to marry. At gladly, yung una kong naging boyfriend ay yun din yung napangasawa ko na. So, I pray din na the same thing will happen to you at ipag-pray mo kung ano yung specific na, kagaya ng pagpe-pray mo sa trabaho na walang Saturday and Sunday, maging specific ka din dun sa pagpe-pray mo ng lalaki na inihahanda ng word para sa'yo. Yes. Ganon. Actually, gusto ko yan. O, diba? Parang, NBSV. Yes, NBSV. So, gusto ko rin is date to marry. Pinagpipray ko rin na, Lord, gusto ko, yung lalaking ibibigay mo sa akin, mas mahal ka. Kasi kapag mas mahal ka, parang, takot lang yung saktan ka, di ba? Parang, pag sinaktan mo ako, sinaktan mo na rin si Lord. Sige, correct. Ganon, di ba? Kaya, yun yung pinagpipray ko talaga. Pero, to be follow na lang yung characteristic talaga. Lord, gusto ko ng ganito. Oo, dapat ganon. Oo. Para, Pero detalyado, baka kasi bigay ni Lord. basta tao na lang, ganon. Pwede na to, Lord. Hindi. Pwede na to, Lord. Basta Kasi tao. detalyado yung hinihingi natin kay Lord. Ibigay ni Lord yan. Same nga nung sabi mo, di ba? So work ko, detalyado na walang Saturday, Sunday. Di ba? Ganon din sa sa love life, bibigay ni Lord yan. At kagaya nga nung sinabi ko kanina, lahat ng bagay ay may nakatakdang panahon. Yes. At bawat tao ay may kanya-kanyang timeline, di ba? Maaaring ako, kinasal ako ng 24, maaaring iba sa'yo. Di ba? So, hindi natin pwedeng ikumpara na bakit sa ganito, di ba? Bakit si ganyan, may asawa na, bakit si ganito, may ganyan na. Hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa ibang mga kabatchmates natin, sa ibang mga kaklase natin, kasi bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang timeline. Kung wala ka pa dun sa era na yun ng life mo, I suggest maging masaya ka dun sa ibang mga tao. Yes. Kesa mainggit tayo sa kanila. Totoo. 'Di ba? At maging grateful, 'di ba? So ito na nga, no? Kumusta naman si Ira when it comes to self-care? May time ka pa ba para sa sarili despite of your busy schedule? Sobrang daming time. Kasi dati kong work wala eh. Nga. 'Di ba? Pero ngayon as in, 'di ba? Uwi ako. Minsan nga nagpapasundo pa ako sa mga kaibigan ko. Sundo niyo ako, kape tayo. Ganon, parang may oras na kami na gumala talaga na hindi ako pagod. Dati kasi gumagala kami, susunduin ako. Pero kapag nandun na kami sa spot, nandun na kami sa tambayan, wala akong ginawa kundi kumunot. Kasi chinachat ako na, Ira, ganito, ganyan, Ira, ganito, ganyan. Ngayon, may oras na talaga ako sa sarili ko. 'Di ba? Mahalaga na magkaroon ng oras sa sarili.
Mahirap yan kapag bigla ka na lang mabe-breakdown kapag pagod na pagod ka. Tapos, at the same time, kada salary, binibilang ko ng something gift yung sarili ko. Parang, Yeah. sige, deserve ko to. Kasi ito talaga totoong deserve ko to. na Ayan. after this, na nangyari, deserve ko to. At least once a month, hindi na bad yun. Pero hindi naman yung sobra na parang luho na biling ko to, Matanong ko di ba? lang, ano yung unang splurge ni Ira? Kumbaga, ano yung pinakauna mong nabili nung kumita ka, na sumahod ka ng nag-work ka na? Yung pinakauna mong binili na para sa sarili mo, natatandaan mo na ang saya-saya mo? Bumili ako ng gold necklace. Oh! Oo. Parang ano yun, investment. graduation gift. Ganun yung ginawa ko na, bibiling ko to, hindi para, Ang galing mo doon. gusto Very ko good ng ka. gold necklace, di ba? Parang, ang cute, parang it symbolized na, I did it. Yeah, I did it. Andito na ako! Dito na ako, di ba? Parang, I have arrived. Oo, Yeah! Oo. binili ko yun kasi deserve ko yun. Correct. After ng working student, ng tapos na, next journey na. Galing. Ganun. At gold, magaling ka doon kasi investment ang gold. 'Di ba? Oo. Very good ka. Ang galing mo talaga when it comes to pera, ha? Oo daw. Very good May ka mga dyan. nagsasabi na, ay, ang Oo. galing mong mag-budget. Thank you po. Thank you po. Pero eto, matanong ko lang, no? Paano ka naman nakakapag-give back ngayon sa family mo, sa parents mo? Kasi, di ba alam ko na hindi ka nakatira sa mama mo, di ba? Sa family, sa relatives mo, sila ang kumupkup sa'yo Yes. habang ikaw ay nag-aaral. So, paano ka nag-give back sa kanila? Give back. Ano naman, tumutulong ako sa mga bayarin sa bahay. Ganon. Tapos, hindi ko masabi naglilinis ako ng bahay. Hindi pa gano. On process pa yung ganong ugali ko. So, Kaya baka siguro, waiting pa yung man of your dreams. actually, sabi nga yun ng tita ko, sabi ni tita, doon mo malalaman na may boyfriend na yun pag naglilinis na ng ano. So, sinasagot, uy, nabalis ako. yung gano'n. Parang, hindi pa talaga. Kasi hindi pa ako ganun talaga sa bahay. So, ayun, tumutulong ako sa bills. Then, yung anak ni tita ko, parang for tuition, gano'n. Tulong lang. Then, nakakatuwa naman. Kasi nakikita ko yung bata na, active siya when it comes to school. Hindi lang siya yung, private ako, ganito. Hindi. Pag nakita mo yung card niya, wala siyang palakol. Wow. So, kahit pa paano, nakaka-pro. Tapos, athletic pa siya. Parang athletic at the same time, ACADS. Parang ang hirap pagsabayin eh. Totoo. Tapos may church pa. Oo, may church pa. May ministry din siya dito. Correct. So, parang ang hirap nun. Pero nakaka-proud kasi tumutulong ka sa taong parang sinusuklian na, ay, may malaking grade akong ganito, athletic ako, then achiever ako, yun. So, ayun. Sa mga hindi nakakaalam, si Ira ay wala ng daddy. Yes. Di ba? So, kung buhay pa si daddy, hypothetical, no? Kung buhay pa si daddy ngayon, ano Oo ang naman. sasabihin mo sa kanya kung kaharap mo siya ngayon? Ano ba yan? Hindi ako ready sa ganitong question. Pero actually pag-graduate ko, sabi ko talaga, I did it. Hoy, naiiyak ako. Ayoko ng ganitong topic. Parang Ayan na nga. Ayan na nga. Kasi Ayan naman, na nga. bakit may paganto? Hindi ako ready sa ganitong tanong. Ayan. Sige, go. Sorry. Masyado talaga akong soft pagpapa ang usapan. Parang hindi kasi niya nakita eh. Never siyang pumunta ng graduation ko. So, nung graduate ako, ang pumunta sa akin nung college is yung panganay. Parang nakakatuwa kasi magkakamukha naman sila. Oo. Siyempre magkakapatid. Magkakamukha talaga. Nakakatuwa na napaka-supportive ng pamilya ko. Wala man akong mama na katabi, wala man akong tatay na nandito. Pero yung pamilya ko binuo yun. Sobrang healthy environment ng pamilya ko. Tapos, syempre, hindi lang sa pamilya namin, parang yung pagkukulang ng isang ina at saka ng isang tatay, nabuo ng mga taong nasa paligid ko. Oo. Ang dami kong kapatid. Yeah.
sa simbahan. Baka isipin nyo, ang dami ko talagang kapatid na ano, Yeah. ang dami kong kapatid sa simbahan, ang dami kong tinatawag na nanay, tatay, punong-puno. So, isa lang masasabi ko, habang nandyan yung mga magulang, mahalin, at saka irespeto. Yung iba kasi, sinasagot pa, di ba? Mahirap dumating sa point na tapos na yung oras dito, dun mo lang sila mamahalin. Correct. 'Di ba? So, habang nandyan pa, give back. 'Di ba? So, ayun. Yeah, at proud kami sa'yo, Ira. Yes, thank you. Ikaw ang pinakaunang graduate ng House of the Lord na Kawayan. And with that, congratulations and we're so proud of you. And we pray na marami pang mga kabataan ang sumunod sa yapak mo. Na, alam mo yon, na no college diploma, no boyfriend, aral, ministry, and then job, diba? And then juggle things. Again, thank you so much, Ira, for Thank you. joining with us today. Any final words sa mga viewers natin? So, no boyfriend. Hindi. Aral muna. Oo. Kasi, ano yan, may preparation for that. Yeah. Diba? Aral, then diploma. So, mali nyo, Lord, what's next? Mali nyo, pag bigay ng diploma, tapos agad, sige, kasal. Ganon. Sabi ko, ano ba, pag graduate ko ba, papakasal agad ako. Di ba, ganon. Pero, ayun. So, mag-aral muna kayo. Mahirap magkaroon ng pamilya agad. Nakikita ko sa mga paligid ko na yung mga ganon. So, habang may nagpapaaral, mag-aral. Correct. Kasi mahirap mamuhay dito sa mundo na hindi mo naman yun yung gusto, 'di ba? So, kung may nagbibigay at may tumutulong, gawin natin yung best natin para masuklian yun. Yeah. Once again, congratulations, Thank you. Ira, no? But before we end, allow me to share our verse for the day found in 1 Timothy 4:12, and it says, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito, mga kapatid. Till our next episode of Pod Christ, Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio, ang kwentuhang si Kristo ang bida. See you next week. Bye!